Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko tagapakinig. Ako si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. May mga pagkakataon sa buhay na ang isang kasunduan ay nagiging simula ng isang digmaan o ng isang di inaasahang pag-ibig. Alin kaya sa dalawa ang naghihintay sa kanila? Paano kung ang pirma mo sa isang papel ang magiging susi para iligtas ang iyong pamilya? Pero kapalit nito ay ang pagtali mo sa isang taong hindi mo kilala. Gaano kabigat ang responsibilidad na kaya mong pasanin para sa mga mahal mo sa buhay? Wala kang kwentang ama. Ibibigay mo sa akin ang guardianship ng mga bata. Ang mga salitang iyon ay parang bubog na tumusok sa puso ni Daniel. Ang bawat letra, bawat pantig, ay tila lason na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema niya. Nakatayo sa gitna ng kanilang munting sala, si Aling Dolores, ang kanyang biyenan. Nakapamahiwang, matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng galit at pang-aalipusta. Hindi niyo po pwedeng gawin yan. Halos pabulong na sagot ni Daniel. Nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Anong hindi pwede? Bumulyaw si Aling Dolores. Tingnan mo nga ang itsura ng bahay na to. Tingnan mo ang buhay na ibinibigay mo sa mga apo ko. Ni hindi mo mabayaran ang utang mo sa akin. Paano mo sila bubuhayin? Utang. Iyon na naman. Ang salitang laging isinasampal sa mukha niya. Ang perang inutang niya para ipaggamot ang sariling anak ni Aling Dolores. Ang asawa niyang lumisan. Ang asawa niyang iniwan sila para sa ibang lalaki. Naramdaman ni Daniel ang isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang pantalon. Napayuko siya. Doon, sa tabi niya, nakatayo ang panganay niyang si Maya, 8 taong gulang. Hindi ito umiiyak. Nakatingin lang ito ng diretso sa lola nito. Ang mga mata ay matapang, pero ang mahigpit na kapit sa kanya ay nagsasabi ng lahat. Sa kabilang binti naman na niya ay nakayakap ang 5 taong gulang na si Junior. Ang mukha ay nakasubsob, ang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot. Para sa kanila, para sa dalawang anghel na ito, tiniis niya ang lahat. Ang pagod sa maghapong pagtatrabaho sa construction site. Ang gutom kapag ipinapaubaya na lang niya sa mga anak ang huling kanin. Ang kahihiyan. "Pasensya na po," sabi ni Daniel, nanginginig ang boses. "Magbabayad din po ako. Kaunting panahon lang po." "Panahon?" Tumawa si Aling Dolores, isang tawang walang kagalakan. "Wala na akong tiwala sa'yo, Daniel. Bukas na bukas, pupunta ako sa abogado ko. Hahabulin kita hanggang sa makuha ko ang mga bata. Sinasayang mo lang ang buhay nila." At sa huling mga salitang yon, tinalikuran na sila nito at padabog na isinara ang pinto. Naiwan silang tatlo sa nakabibinging katahimikan. Napaluhod si Daniel, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat na nararamdaman niya. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa buong bigat ng kanyang katawan sa sahig. Niyakap niya ang kanyang mga anak. Isinubsob ang kanyang mukha sa buhok ni Maya. Walang luhang lumalabas. Tila natuyo na ang lahat sa loob niya. Saan ako nagkamali? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ibinigay niya ang lahat. Pero bakit parang laging kulang? Maya-maya pa, may narinig silang ugong ng sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bahay. Isang tunog na hindi nababagay sa kanilang eskinita. Isang tunog ng karangyaan. Maingat na sumilip si Daniel sa bintana. Isang itim at makintab na SUV ang nakaparada sa labas. Bumukas ang pinto sa passenger side. At mula doon, lumabas ang isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida pero halatang mamahalin. Ang buhok ay nakatali ng maayos. Ang tindig ay diretso. Bawat kilos nito ay may awtoridad. Hindi niya ito kilala. Naglakad ito patungo sa kanilang pinto at kumatok. 3 beses. Mahinahon pero matatag. Nag-aalangang binuksan ni Daniel ang pinto. Habang nakatago sa likod niya ang 2 bata.
Ang babae sa harap niya ay mas nakakagulat sa malapitan. Ang mukha nito ay kalmado, halos walang emosyon, parang isang larawan sa magasin. Mr. Daniel Reyes? Tanong ng babae. Ang boses nito ay malinaw at direkta. Tumangulang si Daniel, hindi makapagsalita. Ako si Catherine de la Cruz. Pagpapakilala nito. Tumingin ito sa loob ng maliit na sala. Ang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat sulok, ngunit ang ekspresyon ng mukha ay hindi nagbago. Maari ba akong pumasok? Walang nagawa si Daniel, kundi ang tumabi para bigyan ito ng daan. Pumasok si Catherine at tila biglang lumiit ang kanilang bahay sa presensya nito. Ano po ang kailangan nila? Nauutal na tanong ni Daniel. Huminto si Catherine sa gitna ng sala at humarap sa kanya. Walang paligoy-ligoy. Kailangan kong magpakasal at ikaw ang napili ko. Napatanga si Daniel. Pakiramdam niya ay nabingi siya. Ano po? Nagkakamali po yata kayo ng... Hindi ako nagkakamali. Putol ni Catherine sa sasabihin niya. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. It's a marriage contract. Isang kasunduan. Umiling-iling si Daniel. Hindi maproseso ng utak niya ang nangyayari. Isang panaginip ba to o isang masamang biro? Tila nabasa ni Catherine ang iniisip niya. Alam ko ang problema mo sa iyong biyenan. Sabi nito sa parehong kalmadong tono. Alam ko ang tungkol sa utang mo at narinig ko ang banta niya kanina. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Paano? Paano nito nalaman ang lahat? Pakasalan mo ako. Pagpapatuloy ni Catherine. Babayaran ko ang lahat ng utang mo. Bibigyan kita ng sapat na allowance para mabuhay kayo ng mga anak mo ng komportable. At higit sa lahat, hindi ka na niya mapapakialaman pa. Ang bawat salita ay parang alok mula sa langit at mula sa impyerno. Masyadong maganda para maging totoo. Bakit? Bakit ako? Iyon lang ang nagawang itanong ni Daniel. Isang saglit na katahimikan. Sa unang pagkakataon, nakita ni Daniel ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Catherine. Isang kislap ng isang bagay na hindi niya mawari, pero nawala rin yun agad. Dahil kailangan ko ng isang asawa na hindi magtatanong. Isang ama na uunahin ang kapakanan ng kanyang mga anak kaysa sa lahat. Practical, Mr. Reyes. You need to save your family. I need to save mine. Mula sa dala nitong mamahaling bag, kinuha ni Catherine ang isang brown na folder at maingat na inilapag sa kanilang luma at gasgas na lamesita. Ang contrast ng dalawang bagay ay sumasalamin sa agwat ng kanilang mga mundo. You have 24 hours to decide, Mr. Reyes. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palabas. Bago tuluyang lumabas ng pinto, huminto ito at lumingon sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng bigat. Ito lang ang paraan para hindi makuha sa iyo ang mga anak mo at umalis na ito. Ang ugong ng makina ng SUV ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang mga salita nito ay nanatiling nakatatak sa isipan ni Daniel. Naiwan siyang nakatitig sa folder na nasa ibabaw ng mesa. Ang kasagutan sa lahat ng kanyang problema o ang simula ng isang bago at mas malaki pa. Hindi nakatulog si Daniel ng gabing iyon. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang alok ni Catherine de la Cruz, ang mukha nitong walang emosyon, ang mga salita nitong tumatagos at direkta. Ang folder na hanggang nang ngayon ay nasa ibabaw pa rin ng mesa, tila isang bombang naghihintay na sumabog. Tumingin siya sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog sa kanilang banig. Ang payapang mukha ni Maya, ang bahagyang paghilik ni Junior. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lakas at kahinaan. Ang isiping mawawalay sila sa kanya. Parang pinipiga ang kanyang puso. Kinapa niya ang kanyang bulsa. May natitira pa siyang 200 piso. Sapat para sa bigas at itlog bukas. Pero hanggang kailan? Kinuha niya ang folder. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ito. Nakasulat doon ang mga legal na salita na hindi niya lubos maintindihan. Pero malinaw ang isang bagay.
kasal kapalit ng kaligtasan. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginawa ni Daniel ang desisyon na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Nasa isang malamig at tahimik na opisina sila ng abogado. Nakaupo si Daniel sa isang malambot na upuan na hindi siya sanay. Sa tapat niya ay si Catherine na nakasuot ng isang formal na beige blazer. Sa pagitan nila ay isang abogado na may makapal na salamin. Ayon sa prenuptial agreement na ito, nagsimulang magpaliwanag ang abogado, ang boses ay matabang. Ang kasal ay may bisa sa loob ng 5 taon. Sa panahong yon, si Mr. Reyes ay titira sa Hacienda de la Cruz kasama ang kanyang mga anak. Tumikim ang abogado at nagpatuloy. Walang conjugal property. Lahat ng ari-arian ni Miss de la Cruz, bago at habang kasal ay mananatiling kanya. Ganoon din sa parte ni Mr. Reyes. Bahagyang napangiti ng mapait si Daniel. Anong ari-arian ang meron siya? Ang mga damit sa kanyang katawan at ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Si Mr. Reyes ay tatanggap ng buwanang allowance na nakasaad dito, sabi ng abogado, sabay turo sa isang numero sa papel na halos ikaluwa ng mga mata ni Daniel. Sapat iyon para bayaran ang lahat ng utang niya at sobra-sobra pa para sa disenteng pamumuhay. Kapalit nito, nagpatuloy ang abogado at dito naging mas seryoso ang kanyang tono. Si Mr. Reyes ay hindi maaaring makialam sa anumang negosyo o personal na usapin ni Miss de la Cruz. Bawal magtanong tungkol sa mga problema sa hacienda. Bawal questionin ang kanyang mga desisyon. Ang tanging obligasyon niya ay ang umakto bilang kanyang asawa sa mata ng publiko kung kinakailangan. Tumingin si Daniel kay Catherine. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata ay malamig pa rin, pero may babala. This is a partnership, not a marriage, sabi ni Catherine. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. A business transaction. Understand? Naramdaman ni Daniel ang kirot sa kanyang dibdib. Isang transaction. Ganoon lang ang tingin nito sa kanya. Isang bagay na binili para sa isang partikular na layunin. Ngunit inisip niya ulit si Maya at Junior. Inisip niya ang banta ni Aling Dolores. Tumango siya. Isang mabagal at mabigat na tango. I understand. Mabuti. Kinuha ng abogado ang isang mamahaling pluma. Kung malinaw na ang lahat, maaari na kayong pumirma. Inabot ng abogado ang dokumento kay Catherine. Walang pag-aalinlangan pumirma ito. Ang pirma niya ay elegante at matatag, katulad niya. Pagkatapos, ang dokumento ay inilipat sa harap ni Daniel. Inilabas niya ang kanyang luma at nagagasgasang ballpen mula sa bulsa. Napansin niyon ni Catherine. Sandali itong natigilan. Walang salitang itinulak nito ang sariling pluma. Isang makintab at gintong Mont Blanc. Papunta sa direksyon ni Daniel. Isang maliit na bagay, pero sumisigaw ito ng katotohanan. Magkaiba ang kanilang mundo. Huminga ng malalim si Daniel at kinuha ang pluma. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila simbolo ng bigat ng kontratang pipirmahan niya. At sa isang iglap, isinulat niya ang kanyang pangalan. Ipinagbili niya ang kanyang apelyido. Itinali niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang oras, natagpuan ni Daniel ang sarili sa isang city hall. Isang mabilis at walang seremonyang kasal. Walang bisita, walang puting damit, walang singsing. Tanging sila ni Catherine, ang abogado, at ang huwes. Nang sabihin ng huwes, "You may now kiss the bride." Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Tumingin lang si Catherine sa kanya, umiling ng bahagya, at nagsabing, "That won't be necessary." Paglabas nila ng City Hall, ang itim na SUV ay naghihintay na. "Iuwi mo na ang mga gamit nyo," utos ni Catherine sa driver nito. Pagkatapos ay bumaling ito kay Daniel. "Sumunod na kayo sa hacienda." Alam na ng driver kung saan. At pumasok na ito sa kotse at umalis. Iniwan si Daniel na nakatulala sa semento. Hindi alam kung ano ang dapat maramdaman.
Nang hapon ding iyon, ang luma nilang tricycle ay dahan-dahang pumasok sa isang kalsadang hindi pamilyar. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Hacienda de la Cruz. Dahan-dahang bumukas ang gate, tila bibig ng isang higante na handa silang lamunin. Sa loob, isang mahabang daan na napapaligiran ng mga puno ng niyog ang bumungad sa kanila. Sa dulo, isang malaking bahay na puti. Narinig ni Daniel ang mahinang bulong ni Maya mula sa likod niya. Wow! Ngunit para kay Daniel, ang ganda ng lugar ay nakakatakot. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Junior sa kanyang baywang. Ito na ang bago nilang buhay. Isang ginintuang hawla. Habang papalapit sila sa malaking bahay, isang bagay lang ang malinaw sa isip ni Daniel. Hindi ito ang kanyang tahanan. Isa lang siyang dayuhan na nagkataong may susi. Ang Hacienda de la Cruz ay mas malaki at mas nakasisilaw sa malapitan. Mayroon itong malawak na hardin, isang fountain sa gitna, at ang bahay ay tila isang mansyon mula sa isang lumang pelikula. Para kay Daniel, na lumaki sa isang bahay na may isang kwarto lang, ang lugar ay parang ibang mundo. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki na nakaunipormeng puti. Si Mang Cardo, ang katiwala. Magalang ngunit formal, iginiya niya sila papasok. Dito po ang magiging silid ninyo, Sir Daniel, sabi ni Mang Cardo, habang binubuksan ng pinto sa isang bahagi ng bahay na tila hiwalay sa pangunahing sala. Ang kwarto ay malinis at maluwag, mas malaki pa sa buong bahay nila dati. Pero ramdam ni Daniel ang distansya. Inilagay sila sa guest wing, mga bisita, hindi pamilya. Salamat po, Mang Cardo, sabi ni Daniel. Maghahapunan po tayo eksaktong 7:00. Paalala ng matanda bago magalang na umalis. Sinubukan ni Daniel na maging positibo para sa mga anak niya. Wow! Ang ganda dito, di ba? Sabi niya. Pilit pinapasigla ang boses. Tingnan nyo, may sarili kayong kama. Pero kahit si Junior, na karaniwang masayahin, ay tahimik lang na nakakapit sa kanya. Si Maya naman ay umupo sa gilid ng kama at yumuko. Nilalaro ang laylayan ng kanyang damit. Naramdaman ni Daniel ang kanilang takot at pagkalito, at iyon ang mas nagpabigat sa kanyang dibdib. 7:00 ng gabi, umupo silang tatlo sa isang mahabang lamesa na gawa sa narra. Mayroong 10 upuan, ngunit 4 lang ang okupado. Si Catherine sa kabisera, si Daniel sa tapat niya, at ang 2 bata sa pagitan. Ang hapag ay puno ng pagkain, kare-kare, sinigang na hipon, inihaw na isda. Mga pagkaing sa panaginip lang nila nakikita. Ngunit ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Sinubukan ni Catherine na maglagay ng kanin at ulam sa plato ni Maya. Eat, sabi nito. Ang boses ay hindi malupit, pero hindi rin malambing. Praktikal. Umiling si Maya at itinulak palayo ang pinggan. Ayaw ko niyan, mahinang sabi nito. Gusto ko ng itlog na luto ni Papa. Isang saglit na tensyon ang bumalot sa ere. Tumingin si Catherine kay Maya. Ang mukha ay hindi mabasa. Si Daniel naman ay agad na magitan. Maya anak, kumain ka na, masarap yan, pakiusap niya. Ngunit umiling lang ulit ang bata. Bago pa may makapagsalita, isang boses ng lalaki ang bumasag sa katahimikan. Aba, mukhang may bago tayong mga miyembro ng pamilya. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, may manipis na bigote at matalinong mga mata, ang pumasok sa dining hall. Ang damit niya ay mukhang mamahalin. Ngumiti ito, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Tio Alfonso, sabi ni Catherine. Ang boses ay biglang nanlamig. Halata ang pagbabago sa kanyang aura. Catherine, iha, sabi ng lalaki. Lumapit ito at humalik sa pisngi niya na tila napipilitan. Pagkatapos, ang mga mata nito ay bumaling kay Daniel. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Isang tingin na mapanuri at may halong pangmamaliit. So ito pala ang pinalad,
sabi ni Tio Alfonso. Ang nangiti ay mas lumapad. Ako si Alfonso, kapatid ng yumaong ama ni Catherine. At sino naman itong maswerteng Ginoo? Naramdaman ni Daniel na namula ang kanyang mukha. Gusto niyang tumayo at magpakilala ng maayos, pero naunahan siya ni Catherine. Asawa ko, Tio, si Daniel Reyes. Ang salitang asawa ay lumabas sa bibig ni Catherine na parang isang banyagang salita. Asawa, inulit ni Tio Alfonso, na tila ninanamnam ang salita. Ang bilis naman yata, iha. Hindi mo man lang naipakilala sa amin. Para tuloy may tinatago ka. Tumingin siya ulit kay Daniel. Anong trabaho mo, Daniel? Mukhang bago lang sa'yo ang ganitong buhay. Para kang ang maswerteng hardinero na nanalo sa loto. Ang bawat salita ay isang patagong insulto. Ramdam na ramdam ni Daniel ang tensyon sa pagitan ng magtyo. Ito ba ang dahilan? Ito ba ang taong tinatakasan ni Catherine? Hindi mahalaga kung ano ang trabaho niya noon. Matigas na sagot ni Catherine. Ang mahalaga, narito siya ngayon. Kasama ko. Nagkibit balikat lang si Tio Alfonso at kumuha ng isang mansanas mula sa fruit basket. Well, I wish you all the best. Sana lang, alam mo ang ginagawa mo, Catherine. Kinagatan niya ang mansanas. Ang tunog ay malutong sa tahimik na silid. Pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan ang isang hanging puno ng lason at hindi nasabing mga salita. Hindi na natapos ang hapunan. Nawalan na ng gana ang lahat. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Daniel. Nagpaalam siya sa kanyang mga anak na matutulog na. Ngunit lumabas siya sa beranda ng kanilang silid para magpahangin. Malamig ang simoy ng hangin at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin, napakalayo sa maingay at magulong langit ng Maynila. Habang nakatanaw sa dilim, isang mahinang tunog ang narinig niya. Isang tunog ng paghikbi. Maingat siyang naglakad palapit sa pinanggagalingan ng tunog. Mula sa di kalayuan, sa pangunahing beranda ng bahay na nakakonekta sa silid ni Catherine, may naaninag siyang isang anino. Nakatayo doon si Catherine. Nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malawak na kadiliman ng hasyenda. Ang matatag niyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Ang babaeng buong araw ay tila isang pader na bato. Umiiyak ng mag-isa sa dilim. Gustong lapitan ni Daniel si Catherine ng gabing iyon. Gusto niyang sabihin na hindi ito nag-iisa, ngunit isang boses sa kanyang isip ang pumigil sa kanya. This is a partnership, not a marriage. Bawal makialam sa personal na usapin. Ang mga linya mula sa kontrata. Ang pader na itinayo sa pagitan nila. Kaya't tahimik na lang siyang bumalik sa kanyang silid. Dala-dala ang imahe ng babaeng umiiyak sa dilim. Kinabukasan, sa almusal, tila walang nangyari. Si Catherine ay nakabihis na naman ng formal. Ang buhok ay maayos na nakatali at ang muka ay kalmado tulad ng dati. Kung hindi niya nakita kagabi, aakalain ni Daniel na gawa lang sa bakal ang babaeng ito. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam itong may mahalagang pulong sa bayan. Walang goodbye, walang ngiti. Isang tango lang at umalis na ito sakay ng kanyang SUV. Naiwan si Daniel kasama ang mga bata sa malaking bahay. Sinubukan niyang libangin ang mga ito. Naglaro sila sa hardin, tiningnan ang mga kabayo sa kwadra, pero ramdam pa rin niya ang lungkot sa mga mata ni Maya. Nang tanghalian, biglang napansin ni Daniel na namumutla si Junior. Kinapa niya ang noo nito. Mainit. Sobrang init. Papa, masakit po ulo ko, sabi ni Junior. Ang boses ay mahina at garalgal. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng takot kay Daniel. Ang pakiramdam ng kawalan ng pera, ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Paano niya dadalhin sa ospital ang anak niya? Wala siyang sasakyan. Ang pinakamalapit na klinika ay nasa bayan pa. Ilang kilometro ang layo. Panik. Iyon ang naramdaman niya. Mang Cardo,
Sigaw niya habang buhat-buhat ang nanginginig na si Junior. Lumabas ang matandang katiwala mula sa kusina. Bakas ang pag-aalala sa mukha. Sir Daniel, anong nangyari? Kailangan ko pong dalhin sa ospital si Junior. Nilalagnat po ng mataas. Naku, Diyos ko. Kaso, wala po ang sasakyan, dala po ni Ma'am Catherine. Ang multicab po ng hasyenda ay nasa bayan din para mamalengke. Sabi ni Mang Cardo, halatang nag-aalala rin. Napaupo si Daniel sa isang silya, yakap-yakap ang anak. Ang pakiramdam ng pagkabilanggo sa ginintuang hawla ay hindi naging mas totoo kaysa sa sandaling iyon. Mayaman nga sila ngayon, pero wala pa ring silbi. Sinubukan nilang tawagan si Catherine, ngunit hindi ito sumasagot. Malamang ay nasa gitna ito ng pulong. Habang nag-iisip ng paraan si Daniel, biglang bumukas ang pinto. Si Catherine, umuwi ito ng maaga. Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagkakagulo? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng inis. Marahil ay dahil sa naudlot na meeting. Si Junior po, ma'am, sabi ni Mang Cardo. Mataas po ang lagnat. Noon lang napansin ni Catherine ang namumutlang si Junior sa mga bisig ni Daniel. Sa isang iglap, nagbago ang lahat sa mukha nito. Nawala ang inis, nawala ang pagiging formal. Napalitan iyon nun ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Daniel dati. Purong pag-aalala. Walang isang salitang tanong. Kinuha nito ang susi ng kotse sa kanyang bag. Halika na, sabi nito kay Daniel. Ang boses ay matatag, pero may panginginig. Dalhin natin siya sa ospital. Ngayon na. Hindi na naghintay ng sagot si Catherine. Mabilis itong lumabas. Sumunod si Daniel, karga-karga si Junior, habang si Maya ay nakasunod sa likod nila, takot na takot. Sa biyahe si Catherine ang nagmamaneho, mabilis pero maingat. Bawat preno, bawat liko, ay kalkulado. Si Daniel ay nasa likod, yakap-yakap ang nanginginig na anak. Sa St. Luke's Medical Center, ang pinakamahal na ospital sa rehiyon, dinala ni Catherine si Junior. Ginamit nito ang kanyang pangalan at impluensya para maasikaso sila agad. Walang pila, walang paghihintay. Habang ginagamot ng mga doktor si Junior, naiwan silang tatlo sa labas ng emergency room. Umupo si Daniel sa isang tabi. Si Maya ay nakasandal sa kanya. Si Catherine naman ay hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad. Nakita ni Daniel ang tunay na pagkabalisa sa mga mata nito. Ang paraan ng pagkagat nito sa kanyang labi. Ang paraan ng pagpisil nito sa sariling mga kamay. Ito ba ang babaeng walang emosyon? Maya-maya, lumabas si Catherine. May dala itong isang ice cream. Inabot niya ito kay Maya. Para sa'yo, sabi nito. Ang boses ay bahagyang alanganin. Tila hindi sanay gawin ang bagay na yon. Tiningnan lang ni Maya ang ice cream, pagkatapos ay umiling at mas sumiksik sa kanyang ama. Isang bakas ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Catherine. Mabilis, pero nakita yon ni Daniel. Hindi ito nagsalita. Tahimik lang itong umupo sa isang sulok, malayo sa kanila, at mag-isang kinain ng ice cream na para sana kay Maya. Ang itsura niya sa sandaling iyon ay itsura ng isang taong muling tinanggihan. Ilang oras pa, lumabas na ang doktor. Dengue. Kailangang manatili ni Junior sa ospital. Inasikaso lahat ni Catherine, ang bayarin, at ang private room. Nang gabi na sila, nakauwi sa hasyenda, pagod at walang imik. Naiwan si Daniel sa ospital para bantayan si Junior. Pagpasok pa lang ni Catherine sa pinto ng mansyon, isang galit na boses ang sumalubong sa kanya. Si Tio Alfonso, naghihintay sa sala, ang muka ay galit na galit. Saan ka ba nanggaling? Alam mo bang nawala ang deal natin sa mga Hapon dahil hindi ka sumipot? Pinabayaan mo ang negosyo para lang sa anak ng kung sino. Hindi sumagot si Catherine. Dumiretso lang ito ng lakad, paakyat sa hagdanan, tila hindi naririnig ang sigaw ng kanyang tiyuhin. Ngunit bago ito tuluyang makapasok sa kanyang silid, huminto ito at nagsalita. Hindi lumilingon. Anak siya ng asawa ko, Tio.
Sabi nito. Ang boses ay pagod, pero may isang bagong tigas. Kaya anak ko na rin siya. 2 araw ang nanatili ni Junior sa ospital. 2 araw na si Daniel ay halos hindi umalis sa tabi ng kanyang anak. Sa loob ng 2 araw na yon, si Catherine ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang nagdadala ng pagkain, ng malinis na damit at mga prutas. Hindi ito nagtatagal. Ihahatid lang ang mga gamit, titingnan sandali si Junior mula sa pintuan at aalis na. Laging may distansya. Pero ang presensya niya ay ramdam na ramdam. Nang makalabas si Junior, masigla at malusog na ulit. Isang bagong uri ng katahimikan ang namayani sa hasyenda. Hindi na ito ang malamig at awkward na katahimikan ng mga unang araw. Ngayon, mayroon ng hindi masabing pag-unawa sa pagitan nila ni Daniel. Isang utang na loob na hindi nakasulat sa kontrata. Isang hapon, habang pinapatulog ni Daniel si Junior sa kanilang silid, narinig niya ang malakas na boses ni Tio Alfonso mula sa opisina ni Catherine sa ibaba. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang mga pader ay tila manipis at ang galit sa boses nito ay tumatagos. Hindi mo ako mapipigilan, Catherine. May karapatan ako sa hasyenda na ito. Pinaghirapan din ng pamilya natin ito. Wala kang karapatan, Tio. Sagot ni Catherine, ang boses ay matatag. Ipinamana ito sa akin ni Papa at hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng itinayo niya. Tingnan natin, sigaw ni Tio Alfonso. Idadaan ko ito sa korte. May mga dokumento ako na magpapatunay na ako ang dapat mamahala rito. Lalo na't isa ka lang babae na gumawa ng isang desperadong desisyon, ang magpakasal sa kung sino. Narinig ni Daniel ang malakas na kalabog, marahil ay kamao na humampas sa mesa. Pagkatapos ay ang mga yabag ni Tio Alfonso na padabog na papalabas ng opisina. Kinabahan si Daniel. Ang digmaan sa pagitan nila ay hindi na lihim. Ngayon, hayagan na. Nang sumunod na araw, isang opisyal na sulat ang dumating mula sa abogado ni Tio Alfonso. Formal na nitong kinukwestiyon ang legalidad ng pamamahala ni Catherine sa hasyenda. Nagsimula na ang gera. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Daniel ang bigat na pasan-pasan ni Catherine. Madalas itong nakakulong sa opisina. Kausap ang mga abogado sa telepono. Ang mga kunot sa noo nito ay mas lumalim. Ang mga balikat ay tila mas bumigat. Isang gabi, hindi na naman mapakali si Daniel. Lumabas siya para maglakad-lakad sa hardin. Ang buwan ay bilog at maliwanag. Habang naglalakad malapit sa bintana ng opisina ni Catherine, na bahagyang bukas, narinig niya ulit ang boses ni Tio Alfonso. Pero this time, mahina. Tila may kausap sa telepono. Oo, sigurado ako, sabi nito. Walang alam ang pamangkin ko sa mga ganitong galawan. Akala niya, sa korte lang ang laban. Sige, gawin mo na ang napag-usapan natin. Siguraduhin mong malinis. Kailangan nating ipakita sa mga investor na hindi niya kayang patakbuhin ang hasyenda. Napatigil si Daniel. Nanindig ang kanyang mga balahibo. May binabalak itong masama. Isang bagay na hindi legal. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang puso ay kumakabog. Anong gagawin niya? Ayon sa kontrata, bawal siyang makialam. Hindi niya ito problema. Ang usapan ay magpapanggap lang siyang asawa. Pero, naalala niya ang mukha ni Catherine sa ospital. Ang pag-aalala. Ang pag-asikaso nito sa kanyang anak. Naalala niya ang sinabi nito sa kanyang tiyuhin. Anak ko na rin siya. Hindi na lang ito tungkol sa kontrata. Ang hasyenda na ito, ang lugar na ito, ay ang tahanan na ngayon ng kanyang mga anak. Ang anumang banta sa hasyenda ay banta na rin sa kanilang kinabukasan. Kinailangan niyang pumili. Mananatili ba siyang isang bayarang asawa na sumusunod sa rules? O aakto siyang isang tunay na partner? Habang nag-iisip, napadaan siya sa likod bahay at nakita ang isang lumang kahoy na duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga.
Sira na ang isang lubid nito at nakabagsak sa lupa. Kinabukasan, habang abala si Catherine sa kanyang mga papeles, tahimik na kumuha ng mga gamit si Daniel. Kumuha siya ng bagong lubid at ilang gamit sa toolbox ni Mang Cardo. Mag-isa niyang inayos ang duyan, nilinis, pinatatag. Mula sa bintana ng kanyang silid, nakita ni Maya ang ginagawa ng kanyang ama. Dahan-dahan itong lumabas at lumapit. Hindi nagsasalita. Pinapanood lang ang bawat kilos niya. Nang matapos si Daniel, umupo siya sa duyan at marahang itinulak ito. "Halika anak," yaya niya kay Maya. Nag-aalangan man, lumapit ang bata at umupo sa tabi niya. Nagsimula silang magduyan ng tahimik, pinapanood ang paglubog ng araw. Mula naman sa bintana ng opisina, nakita ni Catherine ang eksenang yon. Ang mag-ama sa inayos na duyan. Sandali siyang natigilan sa kanyang ginagawa. Isang maliit, halos hindi mapansing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito muling nawala. Nang gabing iyon, nagpasya na si Daniel. Kinatok niya ang pinto ng opisina ni Catherine. "Pasok," sabi ng boses mula sa loob. Pagbukas niya, nakita niya itong nakaupo sa kanyang mesa, napapaligiran ng mga dokumento, ang mukha ay pagod na pagod. "Anong kailangan mo, Daniel?" tanong nito. Hindi nag-aangat ng tingin. "Narinig ko si Tio Alfonso kagabi," diretsang sabi ni Daniel. May kausap siya sa telepono. May binabalak siyang masama. Noon lang nag-angat ng tingin si Catherine. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Pero ngayon ay may halong gulat at pagtataka. "Bakit mo sinasabi sa akin to?" tanong nito. Ang tono ay hindi nagpapasalamat, bagkus ay naghihinala. "Ano ang kailangan mo?" Ang tanong na yon ay isang sampal para kay Daniel. Ganoon pa rin ba kababa ang tingin nito sa kanya? Na lahat ng kilos niya ay may kapalit? Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang sarili. "Wala akong kailangan, Catherine." Seryosong sabi niya. Sinalubong ang mga mata nito. "Nandito ang mga anak ko. Kaya tahanan ko na rin ito. At hindi ko hahayaang may manira sa tahanan ng mga anak ko." Ang mga salita ni Daniel ay nanatiling nakabitin sa hangin sa pagitan nila ni Catherine. Isang alok ng tulong na hindi nito alam kung paano tatanggapin. Sa huli, isang bahagyang pagtango lang ang naging sagot nito. "Sige," sabi ni Catherine, ang boses ay pagod. "Mag-iingat ako. Salamat." Isang simpleng salamat. Ngunit para kay Daniel, sapat na yon. Isang maliit na biyak sa pader na nakapalibot sa babae. Kinabukasan, ipinasya ni Daniel na ihatid sina Maya at Junior sa pinakamalapit na pampublikong paaralan sa kanilang barangay. Ayaw niyang manatiling walang ginagawa sa loob ng mansyon. Kailangan niyang maramdaman na may silbi siya, kahit sa maliliit na paraan. Habang naglalakad sila sa daan, hawak ang kamay ng dalawang bata. Naramdaman ni Daniel ang mga mata ng mga tao sa paligid. Mga matang mapanuri, puno ng kuryosidad. Sila ang bagong paksa ng tsismis sa kanilang maliit na bayan. Pagdating nila, sa gate ng eskwelahan, isang grupo ng mga nanay na nag-aabang ang hayagang nagbulungan. Ayan na siya. Ang asawa ni Ma'am Catherine de la Cruz. Swerteng-swerte talaga. Mula sa wala, ngayon prinsipe na ang buhay. Sana all. Pinilit ni Daniel na huwag pansinin. Hinalikan niya sa noo ang kanyang mga anak at pinanood silang pumasok sa gate. Ngunit pagtalikod niya, mas lumakas pa ang mga bulungan. Ano kayang itsura ng asawa niyang dati? Bakit kaya siya iniwan? Nako, baka naman walang trabaho. Ganyan talaga ang mga lalaki ngayon. Naghahanap na lang ng mayamang mapapangasawa. Bawat salita ay isang karayom. Ang pakiramdam ng hiya ay tila isang mainit na likidong umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang muka. Yumuko na lang siya at naglakad ng mabilis palayo. Gusto niyang takpan ang kanyang tainga. Gusto niyang sumigaw na hindi nila alam ang buong kwento. Pero para saan pa?
Sa kanyang paglalakad pabalik, dumaan siya sa isang maliit na karinderya. Huminto siya para bumili ng palamig. Isa pong sagot gulaman, sabi niya sa matandang babae na nagbabantay. Ngumiti ito sa kanya. Ikaw pala ang bagong asawa ni Ma'am Catherine, sabi nito sa isang mabait na tono. Ako si Aling Nena. Tipid na ngumiti si Daniel. Daniel po. Alam mo, Hiho, sabi ni Aling Nena habang sinasali ng palamig. Huwag mo na lang pansinin ang mga bubuyog dyan sa paligid. Sadyang maingay lang talaga kapag walang magawa. Napatingin si Daniel sa matanda. Tila nabasa nito ang lahat ng kahihiyang nararamdaman niya. Narinig ko lang sa mga nagkakape kanina. Pagpapatuloy ni Aling Nena, mas humina ang boses. Tila nagkakaproblema daw ang patubig sa inyo. May mga magsasaka na nagrereklamo. Sana hindi naman totoo. Biglang natigilan si Daniel. Patubig? Problema sa tubig? Bigla niyang naalala ang narinig niyang usapan ni Tio Alfonso sa telepono. Kailangan nating ipakita sa mga investor na hindi niya kayang patakbuhin ang hasyenda. Salamat po, Aling Nena, sabi ni Daniel. Kinuha ang palamig. Ngunit ang isip niya ay lumilipad na. Habang naglalakad pabalik, pinagtagpi-tagpi niya ang lahat. Ang pag-uusap sa telepono, ang mga tsismis sa eskwelahan, ang problema sa patubig na nabanggit ni Aling Nena. Hindi ito ordinaryong tsismis, planado ito. Isang paraan para sirain ang reputasyon ni Catherine sa buong barangay. Mas binilisan pa ni Daniel ang kanyang paglalakad. Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makauwi. Kailangan niyang makausap si Catherine. Mula sa malayo, natanaw na niya ang gate ng hacienda. At doon, sa labas ng gate, may isang grupo ng mga lalaki. Ang mga trabahador sa bukid. Nakapalibot sila sa isang tao. Nakapalibot sila kay Catherine. Nang makalapit si Daniel, narinig niya ang kanilang mga boses. Puno ng takot, desperasyon, at sisi. Ma'am Catherine, paano na kami? Sigaw ng isang matandang magsasaka. Isang linggo na pong ganito. Nanininilaw ang mga dahon ng palay. Sabi naman ng isa pa. Yung mga gulay namin namamatay. Kung hindi niyo po ito masosolusyunan, wala kaming aanihin. Wala kaming ipapakain sa pamilya namin. Nakatayo si Catherine sa gitna nila. Mag-isa. Ang karaniwang matatag niyang mukha ay bakas ang pag-aalala. Sinusubukan niyang magpaliwanag, ngunit ang boses niya ay natatabunan ng kanilang mga reklamo. Nakatayo lang siya doon. Sinasalo ang lahat ng kanilang galit at takot. Ang babaeng pilit pinapatakbo, ang isang mundong dahan-dahang sinisira mula sa loob. Sandali lang po, makinig po muna kayo. Ang boses ni Daniel ay pumailan lang, sapat na para mapatigil ang magulong mga magsasaka. Lahat ng mga mata ay napabaling sa kanya. Maging si Catherine ay napatingin, ang mga mata ay may halong gulat. Naglakad si Daniel papalapit, tumayo sa tabi ni Catherine. Isang simpleng kilos, pero isang malakas na mensahe. Hindi ka nag-iisa. Ako si Daniel, asawa ni Catherine. Pagpapakilala niya, ang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Naiintindihan po namin ang problema ninyo. Pwede po bang isa-isa lang para magkaintindihan tayo? Isang matandang magsasaka, si Tata Pido, ang humakbang pasulong. Ang mukha niya ay kulubot dahil sa araw at pag-aalala. Sir Daniel, Ma'am Catherine, ang tubig po sa irrigation canal, bigla na lang pong umalat ang lasa. Ngayon, lahat po ng pananim na nadidiligan nito ay unti-unting namamatay. Umalat ang tubig? Agad na nag-init ang ulo ni Daniel. Hindi ito aksidente. Pinapatingnan na namin sa engineer. Mahinahon, ngunit pagod na, sabi ni Catherine. Hindi pa rin nila makita kung saan nanggagaling ang problema. Pero ma'am, habang naghihintay tayo, namamatay ang kabuhayan namin, sabi ng isa pa. Nakita ni Daniel ang desperasyon sa mukha ni Catherine, ang pakiramdam ng pagiging pinuno
na hindi alam ang gagawin, huminga siya ng malalim. Pwede ko po bang tingnan? Napatingin si Catherine sa kanya. Ano? Tubero po ako dati sa construction. Paliwanag ni Daniel. Baka sakaling may makita ako na hindi nila napapansin. Walang pag-aalinlangan sa boses niya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa hasyenda, naramdaman ni Daniel na may magagawa siya. Ito ang mundo niya. Ang pag-aayos ng mga sirang bagay. Nagkatinginan si Catherine at ang mga magsasaka. Sa huli, si Tata Pido ang tumango. Sige po, sir. Samahan ko po kayo. Sumunod si Catherine, tahimik lang. Magkasama nilang tinahak ang pilapil patungo sa pangunahing kanal ng patubig. Ang amoy ng nabubulok na halaman ay malakas sa hangin. Ang dating luntiang paligid ay may mga bahid na ng paninilaw at pagkamatay. Pagdating nila sa kanal, agad na lumuhod si Daniel. Kumuha siya ng tubig gamit ang kanyang kamay at tinikman ito. Maalat, tila tubig dagat. Pero paanong nangyari iyon? Ang dagat ay ilang kilometro pa ang layo. Sinimulan niyang lakarin ang kahabaan ng kanal. Ang mga mata ay masusing sinusuri ang bawat pulgada. Sinusundan siya ni Catherine at ni Tata Pido. Ilang araw na po itong ganito? Tanong ni Daniel. Mag-iisang linggo na po, sir. Noong una, akala namin ay dahil lang sa init ng panahon. Sagot ni Tata Pido. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, may napansin si Daniel. Isang maliit na sanga ng kanal na natatabunan ng mga ligaw na damo. Isang sanga na hindi na ginagamit dahil ito ay patungo sa dating palaisdaan na natuyo na. Saan po papunta to? Tanong niya. Yan po yung lumang spillway, sir. Papunta po yan sa may alat-alatan. Yung dating salt beds ng lolo ni Ma'am, paliwanag ni Tata Pido. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Daniel. Salt beds. Tinabig niya ang mga damo at sinundan ang maliit na kanal. Pagdating nila sa dulo, tumambad sa kanila ang isang lumang gate na bakal, ang kontrol para sa tubig. Dapat ay nakasara ito ng mahigpit. Pero ngayon, bahagya itong nakaawang, halos hindi mapapansin. Sapat lang ang awang para makapasok ang maalat na tubig mula sa dating salt beds at humalo sa tubig tabang ng pangunahing kanal. Dahan-dahan. Patago. Isang pagpatay na hindi marahas, kundi unti-unti. Sabotahe. Mahinang sabi ni Daniel. Tumingin siya kay Catherine. Ang mukha nito ay namutla. Ang pagod sa mga mata nito ay napalitan ng nanlilisik na galit. Siya, bulong ni Catherine. Gawa niya to. Hindi na kailangang pangalanan. Alam na nilang pareho kung sino ang tinutukoy. Kinagabihan, bumalik sila sa mansyon na pagod at mabigat ang kalooban. Inutusan agad ni Catherine si Mang Cardo na isara ng tuluyan ang lumang gate, pero ang pinsala ay nagawa na. Magkano ang aabutin para ma-neutralize ang lupa at maglagay ng bagong pananim? Tanong ni Catherine kay Daniel habang nakaupo sila sa opisina nito. Nag-compute si Daniel sa isang pirasong papel. Ang lumabas na halaga ay napakalaki. Napahilamos si Catherine sa kanyang mukha. Wala na tayong ganyang kalaking pera. Nasa bangko na lahat bilang collateral. May alam akong paraan, sabi ni Daniel. Temporary solution, pero mas mura. Gagamit tayo ng gypsum at ifo-flush natin ang lupa ng tubig tabang. Pero kailangan ng maraming tao at aabutin ng ilang araw. Gawin mo, sabi ni Catherine, walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang amo at si Daniel ang tauhan. Sila ay partners. Sabihin mo sa akin kung anong kailangan. Magdamag na nagtrabaho si Daniel para ayusin ang problema. Sumama rin ang ibang mga magsasaka na tapat pa rin kay Catherine. Hating gabi na nang matapos sila. Pagod na pagod si Daniel. Pumasok siya sa kusina para uminom ng tubig. Doon, naabutan niya si Catherine. Nakaupo mag-isa sa lamesa. Sa harap niya ay isang plato ng kanin at pritong itlog. Kumain ka muna, sabi nito. Hindi nakatingin sa kanya.
Nagpaluto ako para sa'yo. Umupo si Daniel sa tapat niya. Walang nagsasalita. Pareho silang pagod. Parehong alam ang bigat ng laban na kanilang sinusuong. Nagsimulang kumain si Daniel. Ang simpleng pritong itlog ay tila ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Ito ang unang pagkakataon na pinagsaluhan nila ang isang pagkain na hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa isang hindi masabing koneksyon. Isang alyansang nabuo sa gitna ng sabutahe at kapaguran. Sa loob ng 3 araw, si Daniel ang naging hindi opisyal na pinuno ng operasyon para iligtas ang mga pananim. Gumigising siya bago pa sumikat ang araw, kasama ang mga tapat na magsasaka at nagtatrabaho hanggang sa lamunin na sila ng dilim. Nakita ng mga tao ang dedikasyon niya. Nakita nila ang kanyang pagiging praktikal at ang kanyang kaalaman na hindi nakabase sa libro, kundi sa tunay na karanasan. Unti-unti, ang tawag nila sa kanya ay hindi na lang asawa ni Ma'am Catherine. Naging Sir Daniel na, isang paggalang na pinaghirapan niya, hindi binili. Si Catherine naman, bagamat abala sa pakikipag-usap sa mga abogado at sa bangko, ay laging naroon. Nagdadala ng pagkain at tubig para sa mga nagtatrabaho. Tahimik na nagmamasid mula sa malayo. At sa mga mata niya, nakikita ni Daniel ang isang bagong bagay, paghanga. Isang gabi, pagod na umupo si Daniel sa hagdanan sa likod ng bahay, hawak ang isang baso ng malamig na tubig. Lumapit sa kanya si Mang Cardo, may daladalang kapeng barako. Para sa inyo, Sir Daniel, sabi ng matanda, iniabot ang tasa. Salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo. Trabaho lang po, Mang Cardo, sagot ni Daniel. Tinanggap ang kape. Umupo ang matandang katiwala sa tabi niya. Alam niyo, sir, pagsisimula ni Mang Cardo, nakatingin sa malayo. Ngayon ko lang ulit nakitang ngumiti si Ma'am Catherine. Isang maliit na ngiti lang kanina habang pinapanood kayong nagtatrabaho. Pero sa kanya, malaking bagay na yon. Napatingin si Daniel sa matanda. Matagal na po siyang hindi ngumingiti. Pagpapatuloy ni Mang Cardo, simula noong mamatay si Don Ricardo, ang kanyang ama. Lahat ng responsibilidad, lahat ng problema, mag-isa niyang pinasan. Huminga ng malalim si Mang Cardo, tila may inaalalang mabigat. Noong una nga, muntik na naming isuko ang hasyenda. Wala nang pampasweldo sa mga tao, pero alam niyo po ba ang ginawa niya? Umiling si Daniel, nakikinig ng mabuti. Ibinenta niya ang lahat ng alahas na minana niya sa kanyang ina. Pati ang engagement ring ng mommy niya, isinanla niya. Lahat para lang may maibigay sa mga trabahador. Sabi niya, hindi pwedeng magutom ang mga taong umasa kay Papa. Parang may kung anong tumusok sa puso ni Daniel. Ang babaeng akala niya ay malamig at puro negosyo lang ang nasa isip, ay may pusong handang isakripisyo ang lahat para sa iba. Kaya nga po nagulat kami noong umuwi siyang kasama kayo, sabi ulit ni Mang Cardo. Pero ngayon naiintindihan ko na. Hindi siya naghahanap ng mayamang mapapangasawa. Naghahanap siya ng kakampi. Tumayo na si Mang Cardo para umalis. Ngunit bago ito tuluyang makalakad, may kinuha si Daniel sa kanyang bulsa. Isang bagay na itinatago niya sa loob ng ilang araw. Ang lumang Zippo lighter na nakita niya malapit sa nasabuteng kanal. Mang Cardo? Tawag ni Daniel. Kilala niyo po ba kung kanino ito? Kinuha ng matanda ang lighter. Tinitigan. At biglang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nawala ang pagiging kalmado. Napalitan ng lungkot at pagkadismaya. Kay Don Alfonso po ito, mahinang sabi niya. Regalo pa sa kanya ni Don Ricardo nung magkabati sila. Nagkabati? Takang tanong ni Daniel. Tumango si Mang Cardo. Malaki po ang naging kasalanan ni Don Alfonso kay Don Ricardo noon. Nalulong sa sugal. Nagkautang ng malaki. Si Don Ricardo po ang sumalo sa lahat. Patawarin niyo po ako sa sasabihin ko, sir.
Pero si Don Alfonso po ang naging dahilan kung bakit unti-unting naubos ang ipon ng pamilya. At sa huli, siya rin ang sinisisi ng marami sa biglaang pagkamatay ni Don Ricardo dahil sa atake sa puso. Bawat salita ni Mang Cardo ay tila isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isip ni Daniel. Ang galit, ang pag-aangkin sa hasyenda. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa inggit, sa kasalanan, at sa pagtatangkang burahin ang sariling pagkukulang. Pumasok si Daniel sa loob ng bahay, ang isip ay gulong-gulo. Dumiretso siya sa opisina. Alam niyang nandoon pa si Catherine. Hindi na siya kumatok. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ito. Nakasubsob ang ulo sa mesa sa ibabaw ng sandamakmak na papeles. Ang balikat nito ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa pag-iyak, kundi dahil sa sobrang pagod. Nakatulog ito sa gitna ng pagtatrabaho. Sa tabi niya ay isang portrait ng isang masayang pamilya. Isang batang Catherine, kasama ang kanyang mga magulang. Dahan-dahang lumapit si Daniel. Tinitigan niya ang babaeng natutulog. Ang mga bakas ng pag-aalala sa noo. Ang bahagyang pamumutla ng mga labi. Ang mga kamay na nakakuyom kahit sa pagtulog. Tila laging handang lumaban. Kinuha niya ang sariling jacket na nakasampay sa isang silya. Maingat na parang isang basong babasagin ang kanyang hinahawakan. Ipinatong niya ito sa mga balikat ni Catherine para hindi ito ginawin. Sa pagdampi ng tela sa balat nito, bahagyang gumalaw si Catherine. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Nagtama ang kanilang mga paningin. Ilang pulgada lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, walang kontrata, walang hasyenda, walang problema. Tanging 2 taong pagod na nakahanap ng isang saglit na katahimikan sa mga mata ng isa't isa. Hindi ka nag-iisa dito, Catherine, bulong ni Daniel. Inuulit ang mga salitang sinabi niya dati. Pero ngayon, mayroon ng bagong bigat at kahulugan. Hayaan mo akong tumulong. Hindi agad sumagot si Catherine. Nanatili lang siyang nakatitig kay Daniel. Tila sinusukat ang katotohanan sa likod ng mga salita nito. Ang jacket ni Daniel sa kanyang mga balikat ay mabigat. Hindi lang dahil sa tela, kundi dahil sa bigat ng ibig sabihin nito. Isang alok ng pagkalinga, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan, tumango siya. Isang halos hindi mahahalata, ngunit sapat na pag-amin. Pag-amin na pagod na siyang mag-isa. Salamat, halos pabulong niyang sabi. Sa unang pagkakataon, pinapasok niya si Daniel sa kanyang mundo. Hindi na lang sa kanyang bahay, kundi sa kanyang laban. Nagsimula ang kanilang alyansa ng gabing iyon. Inilatag ni Catherine ang lahat ng papeles sa mesa. Mga liham mula sa bangko, mga ulat sa pananalapi, mga legal na dokumento mula sa abogado ni Tio Alfonso. Magkatabi silang umupo sa ilalim ng liwanag ng iisang lamp desk. Ang kanilang mga mundo ay nagsalubong sa ibabaw ng mga problemang iyon. Sabi ng abogado ko, kailangan nating patunayan na stable ang operasyon ng hasyenda. Paliwanag ni Catherine, ang boses ay pagod. Pero dahil sa ginawa ni Tio, bumagsak ang production natin. Gagamitin niya yon laban sa akin sa korte. Paano kung ipakita natin na hindi lang tayo stable, kundi nag-i-improve pa? Suhestyon ni Daniel. Napatingin si Catherine sa kanya, may interes sa mga mata. May mga lupa sa bandang likuran na hindi na natataniman. Pagpapatuloy ni Daniel, ang sigla ay bumabalik sa kanyang boses. Lupang pagod na, sabi ng mga matatanda. Pero kung lalagyan natin ng organic compost at tataniman ng mga high-value crops tulad ng lettuce o broccoli na mabilis anihin, pwede nating maipakita sa bangko na may bago tayong pinagkakakitaan. Habang nagsasalita si Daniel, si Catherine ay tahimik na nakikinig. Kumuha ito ng papel at pluma at sinimulang isulat ang mga sinasabi niya. Ang dating CEO na laging nag-uutos ay ngayon, isang estudyanteng natututo. Pero saan tayo kukuha ng pondo para dyan? Tanong niya.
Hindi natin kailangan ng malaking pondo. Sagot ni Daniel. Bayanihan, kakausapin ko ang mga magsasaka. Sigurado akong tutulong sila kung malalaman nilang para din ito sa kinabukasan nila. Magdamag silang nagplano. Si Daniel, gamit ang kanyang praktikal na kaalaman sa pagsasaka at paggawa. Si Catherine, gamit ang kanyang talino sa negosyo at pag-oorganisa. Ang kanilang mga isip ay nagtutugma na parang dalawang piraso ng puzzle. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila namalayan ng oras. Paminsan-minsan, ang kanilang mga kamay ay nagkakadampian habang inaabot ang isang papel. Sa tuwing mangyayari iyon, isang kuryente ang dumadaloy sa pagitan nila na nagiging sanhi ng isang saglit na katahimikan at pag-iwas ng tingin. Nang mag-uumaga na, pareho na silang bagsak sa pagod. Nakasandal si Catherine sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakapikit. Dahan-dahan, ang kanyang ulo ay tumagilid at sumandal sa balikat ni Daniel. Natigilan si Daniel. Ang mabangong amoy ng buhok nito ay pumuno sa kanyang ilong. Ang init ng katawan nito ay ramdam niya. Ang bigat ng tiwala nito ay mas ramdam niya. Hindi niya ito ginising. Hinayaan niya lang itong matulog doon. Sa loob ng ilang minuto, pinagmasdan niya ang payapang mukha nito. Wala ang kunot sa noo. Wala ang tigas ng panga. Sa pagtulog, lumalabas ang kahinaan na pilit nitong itinatago. Dahan-dahan, nagmulat ng mata si Catherine. Napagtanto niyang nakasandal siya kay Daniel. Agad siyang umayos ng upo. Isang bahagyang pamumula ang gumuhit sa kanyang mga pisngi. "Pipasensya na," nauutal niyang sabi. "Okay lang," sagot ni Daniel. Umiiwas din ng tingin. Ang sandaling iyon ay binalot ng isang awkward ngunit hindi maipaliwanag na tamis. Ang pader sa pagitan nila ay hindi lang nabiyak. Unti-unti na itong gumuho. Tumayo si Catherine at naglakad patungo sa isang lumang cabinet sa gilid ng opisina. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang ledger at mga photo album. "Kanina pa natin pinag-uusapan ang tungkol sa pera," sabi niya. "Ang boses ay mas mahina na ngayon. Pero ang totoong problema ay mas malalim pa dyan." Kinuha niya ang isang makapal at maalikabok na ledger, ang libro ng mga utang. Inilapag niya ito sa mesa at binuklat. "Ito," sabi niya, sabay turo sa isang pangalan na paulit-ulit na nakasulat sa loob ng maraming taon. Alfonso de la Cruz. Sa tabi ng pangalan ay mga napakalaking halaga at sa dulo ay isang salita. "Sugal." "Ito ang sikretong pilit tinakpan ni Papa," malungkot na sabi ni Catherine. Ang dahilan kung bakit pakiramdam ni Tio Alfonso ay may karapatan siya sa lahat ng ito. Dahil sa isip niya, matagal na niyang naubos ang halaga ng hasyenda. Ang pagtatapat ni Catherine ay nag-iwan ng isang mabigat na katahimikan sa loob ng opisina. Nakatitig lang si Daniel sa lumang ledger, sa pangalan ni Alfonso na paulit-ulit na isinulat na parang isang sumpa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat, ang ugat ng galit, ang ugat ng kasakiman. "Salamat sa pagtitiwala," sabi ni Daniel. Ang mga salitang iyon ay simple pero puno ng kahulugan. Alam niyang isang malaking bagay para kay Catherine ang ibahagi ang isang sikretong pilit na ikinubli ng kanyang ama. Sa mga sumunod na araw, ang alyansa nila ay naging mas matatag. Magkasama nilang pinamunuan ng mga magsasaka sa paghahanda ng bagong lupang tataniman. Si Daniel, gamit ang lakas at karanasan, ay nangunguna sa pagbubungkal. Si Catherine naman, gamit ang kanyang talino sa pag-oorganisa, ang namamahala sa logistics. Para silang dalawang general na naghahanda para sa isang mahalagang laban. Isang hapon, habang nagpapahinga ang lahat sa ilalim ng puno ng mangga, abala si Catherine sa pamimigay ng merienda. Kumuha siya ng isang baso ng malamig na tubig at lumapit kay Daniel na nakaupo sa damuhan. "Uminom ka muna," sabi niya. Ngumiti si Daniel at tinanggap ang baso. "Salamat, boss." Bahagyang napangiti si Catherine
sa tawag nito. Anong boss? Partner tayo dito. Sa gitna ng kanilang munting tawanan, isang pamilyar at hindi inaasahang boses ang bumasag sa kanilang sandali. Aba! Ang ganda naman ng eksena dito. Parang tunay na pamilya. Napalingon silang lahat. Nakatayo sa di kalayuan, nakapamaywang, at may mapanuyang na ngiti sa labi ay si Aling Dolores. Agad na nanigas ang katawan ni Daniel, ang multo ng kanyang nakaraan. Anong ginagawa nito dito? Naglakad ito papalapit. Ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Daniel bago bumaling kay Catherine na may pekeng ngiti. Magandang hapon, ma'am. Ipagpaumanhin niyo na. Pero nandito ako para dalawin ang mga apo ko. Bago pa makasagot si Catherine, nagsalita na ulit si Aling Dolores. Ang boses ay sapat na para marinig ng mga magsasakang nakapaligid. Nabalitaan ko kasing naghihirap na daw ang hasyenda niyo. Naisip ko lang, baka hindi na kaya ng manugang ko ang buhay dito. Sabi nito, ang diin sa salitang manugang ay puno ng pang-iinsulto. Baka gusto na niyang bumalik sa dati niyang buhay. Namula ang mukha ni Daniel. Ginagawa ito ni Aling Dolores para ipahiya siya sa harap ni Catherine at ng mga tao. Ano po ang gusto niyong palabasin, Aling Dolores? Tanong ni Catherine. Ang boses ay kalmado ngunit may lamig. Wala naman, iha. Sagot nito. Tumatawa ng mahina. Nagtataka lang ako. Alam mo ba talaga kung bakit siya iniwan ng anak ko? Baka kasi may mga bagay kang hindi alam tungkol sa asawa mo. Baka hindi siya ang santong inaakala mo. Ang mga salita ay tila mga ahas na gumapang sa lupa, naghahasik ng lason at pagdududa. Napatingin ang ilang magsasaka kay Daniel, ang kanilang mga mata ay nagtatanong. Naramdaman ni Daniel na parang hinihila siya pabalik sa putik na pilit niyang inaahunan. Ang lahat ng respeto na nakuha niya ay tila naglalaho. Pero bago pa siya makasagot, isang bagay na hindi niya inaasahan ang nangyari. Humakbang si Catherine pasulong. Tumayo sa pagitan ni Daniel at ni Aling Dolores. Isang protektibong tindig. Kung ano man po ang nangyari sa nakaraan nila, wala na po akong pakialam doon. Matatag na sabi ni Catherine. Ang mahalaga, ang nasa harapan ko ngayon ay isang mabuting ama sa kanyang mga anak at isang responsableng tao na tumutulong sa akin na isalba ang aming tahanan. Tumingin siya sa mga mata ni Aling Dolores at para malinaw po sa inyo, hindi po siya basta manugang ninyo. Asawa ko po siya. Ang bawat salita ni Catherine ay isang panangga, isang pader na humarang sa mga nakalalasong bala na pinapakawalan ni Aling Dolores. Natigilan ang matanda. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtatanggol mula sa isang babaeng akala niya ay malamig at walang pakialam. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, isang maliit na figura ang tumakbo mula sa likod ng bahay. Si Maya. Tumakbo ito hindi sa kanyang ama, kundi kay Catherine. Niyakap nito ang bewang ni Catherine. Ang mukha ay nakasubsob, tila naghahanap ng kanlungan. Thank you po, tita. Bulong ng bata. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Ang simpleng yakap at pasasalamat na iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Iyon ang huling dagok na nagpatahimik kay Aling Dolores. Walang nagawa. Tumalikod na lang ito at umalis. Dala ang kanyang pagkatalo. Naiwan si Daniel na nakatayo. Hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Si Catherine, ang amo niya, ang business partner niya, ay ipinagtanggol siya. Tinawag siyang asawa sa paraang may bigat at kahulugan. At si Maya, ang anak niyang mailap, ay yumakap dito. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Catherine ng mga papeles sa opisina, nakatanggap siya ng isang email sa kanyang laptop mula sa isang hindi kilalang address. Subject, kilalanin mo ang asawa mo. Nanginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Sa loob ng email ay iisang attachment lang. Isang litrato, isang lumang litrato ni Daniel at ng dati niyang asawa. Nakangiti sila. Masayang masaya, magkayakap,
Ang uri ng yakap ng 2 taong tunay na nagmamahalan at sa ilalim ng litrato may isang maikling pangungusap. Hindi mo siya kilala talaga. Ang litrato sa screen ng laptop ay parang isang multo. Isang masayang multo mula sa nakaraan ni Daniel na pilit bumubulong sa isipan ni Catherine. Ang nangiti ni Daniel sa litrato, iba yon. Isang ngiting walang bigat, walang problema. Isang ngingiting hindi pa niya nakikita mula dito. Hindi mo siya kilala talaga. Pinatay ni Catherine ang laptop. Pero hindi niya mapatay ang pagdududa na nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang pagtatanggol niya kay Daniel kanina. Totoo iyon. Pero paano kung, tulad ng sabi ni Aling Dolores, may mga bagay siyang hindi alam? Paano kung ang Daniel na nakikita niya ay isang maskara lang? Ang pagdududang yon ay naging lason na dahan-dahang kumalat sa mga sumunod na araw. Naging mas tahimik si Catherine, mas mailap. Bumalik ang distansya sa pagitan nila ni Daniel. Napansin yon ni Daniel, ngunit hindi niya alam kung bakit. May problema ba, Catherine? Tanong niya isang gabi. Wala. Mabilis na sagot nito. Hindi makatingin sa kanya. Pagod lang ako. Ngunit hindi lang pagod iyon. Isang pader na yelo ang muling itinayo ni Catherine. At habang abala siya sa pagdududa, hindi niya namalayan ang huling, pinakamalakas na dagok na inihanda ni Tio Alfonso. Isang umaga, dumating ang isang notice mula sa bangko. Isang final demand. Dahil sa instability at internal dispute na nangyayari sa hasyenda, mga balitang siniguradong iparating ni Tio Alfonso sa kanila, binibigyan sila ng bangko ng 1 linggo para bayaran ang isang malaking bahagi ng kanilang utang. Kung hindi, sisimulan na ang proseso ng foreclosure. Pagkabasa ni Catherine sa sulat, para siyang binuhusan ng nagyayalong tubig. Ito na ang katapusan. Nang gabing iyon, naabutan ni Daniel si Catherine sa opisina, nakaupo sa dilim. Ang mga papel ay nakakalat sa sahig. Ang bote ng alak sa kanyang tabi ay wala ng laman. Catherine, tawag ni Daniel, hindi ito lumingon. Umalis na kayo, Daniel, sabi nito. Ang boses ay walang buhay. Habang may panahon pa. Anong sinasabi mo? Tapos na, sabi ni Catherine. Tumatawa ng mapait. Panalo na siya. Kukunin na ng bangko ang hasyenda. Wala na. Wala nang dahilan para manatili ka pa dito. Tapos na ang kontrata. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagod. Salamat sa lahat. Pero hanggang dito na lang ako. Suko na ako. Ang salitang suko mula sa isang babaeng hindi niya kailanman nakitang sumuko ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi. Matigas na sabi ni Daniel. Anong hindi? Hindi tayo susuko, sabi niya. Lumalapit dito. At hindi kami aalis. Wala ka ng responsibilidad sa amin, Daniel. Hindi mo ito laban. Sigaw ni Catherine. Ang emosyon na matagal niyang kinimkim ay biglang sumabog. Bumalik ka na sa buhay mo. Sa totoong buhay mo. Sa buhay mo bago ako dumating. Ikaw, sabi ni Daniel, ang boses ay mababa, ngunit puno ng bigat. Ikaw at ang mga bata, kayo na ang buhay ko ngayon. Natigilan si Catherine. Hinawakan ni Daniel ang mga balikat nito. Pilit na iniharap sa kanya. Nakita niya ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Oo, may nakaraan ako. Pag-amin niya, tila nabasa ang pagdududa sa mga mata nito. May buhay ako, bago ka. At nasaktan ako. Sobrang nasaktan. Iniwan ako ng taong akala ko ay mamahalin ako habang buhay. At dahil doon, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Naramdaman ko na wala akong kwenta, na isa akong talunan. Huminga siya ng malalim. Pero nang dumating ka, nang makita ko kung paano ka lumaban para sa lugar na ito, para sa mga tao dito, tinuruan mo ako kung paano lumaban ulit. Pinakita mo sa akin na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa pera o sa nakaraan, kundi sa kung paano siya bumabangon sa bawat pagbagsak.
Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hinlalaki. Nawalan na ako ng isang pamilya. Catherine, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yon. Ang pagtatapat na yon, na puno ng sakit at katotohanan, ang tuluyang gumiba sa lahat ng pader ni Catherine. Napahagulhol siya, hindi na dahil sa pagsuko, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may isang taong handang manatili. Isang taong handang lumaban, kasama niya hanggang sa huli. Niyakap niya si Daniel, isang mahigpit na yakap. At sa gitna ng kanilang mga luhang naghahalo, sa gitna ng kadiliman ng pagkatalo, isang bagong apoy ang muling nagliyab. Isang apoy ng pag-asa. May isang paraan pa. Bulong ni Catherine. Ang mukha ay nakasubsob sa dibdib ni Daniel. Pero, delikado. Gagawin natin, sagot ni Daniel. Walang pag-aalinlangan. Magkasama. Ang delikadong paraan na sinasabi ni Catherine ay isang long shot, isang huling baraha na pwede nilang ilaban. Plano nilang magpatawag ng isang barangay assembly, isang pangkalahatang pulong ng lahat ng residente. Doon, sa harap ng buong komunidad at ng mga opisyal ng barangay, ilalantad nila ang lahat ng paninira at sabotahe na ginawa ni Tio Alfonso. Ang reputasyon ang pinakaimportante sa kanya. Paliwanag ni Catherine habang magkatabi silang naglalakad sa dilim, ang hangin ay mas malamig na ngayon. Kung mapapatunayan nating sinisira niya ang kabuhayan ng sarili niyang mga kababayan, mawawalan siya ng mukhang ihaharap. Baka iyon na ang maging dahilan para umatras siya. Pero paano natin mapapatunayan? Tanong ni Daniel. Salita laban sa salita lang ang meron tayo. Yung lighter, sabi ni Catherine. Pero hindi sapat yun. Nag-isip sila ng malalim. Kailangan nila ng isang matibay, hindi maitatangging ebidensya. Habang pabalik sila sa mansyon, napadaan sila sa lumang bodega kung saan nakatambak ang mga sirang gamit at kasangkapan. Biglang may naalala si Mang Cardo na kasama nila. Ma'am Catherine, Sir Daniel, sabi ng matanda. Ang mga mata ay nanlalaki sa biglang realisasyon. Ang CCTV. Nagkatinginan sila ni Daniel. Anong CCTV? Noong nabubuhay pa po si Don Ricardo, matapos pagnakawan ang manukan, nagpalagay po siya ng mga security camera sa buong hasyenda. Karamihan po ay nasira na sa mga bagyo, kaya hindi na natin pinapansin. Pero, may isa po akong natatandaan. Isang maliit na kamera na nakatago sa isang puno ng akasya at nakatutok po iyon, diretso sa irrigation canal. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanilang mga mata. Agad silang nagtungo sa lumang security room. Maalikabok at puno ng agiw ang lugar. Sa isang sulok, nakatambak ang isang luma at malaking DVR machine. Sana gumagana pa. Kinakabahang sabi ni Daniel habang kinakabit ang mga kable. Sa una ay ayaw bumukas. Ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok, umilaw ang isang maliit na berdeng LED. Gumagana. Ginamit ni Catherine ang kanyang kaalaman sa teknolohiya para i-access ang mga lumang files. Nag-rewind sila pabalik sa PETSA kung kailan nagsimula ang problema sa tubig. Ang kanilang mga puso ay kumakabog sa bawat pag-click ng mouse. At pagkatapos, lumabas ito. Isang M-grainy na video, itim at puti. Ang oras ay pasado hating gabi. Sa video, dalawang lalaki ang palihim na lumapit sa control gate ng kanal. Hindi masyadong makita ang kanilang mga mukha, ngunit kitang-kita ang ginagawa nila. May dala silang malalaking sako. At isa-isa, ibinuhos nila ang laman nito sa tubig. Asin. Maraming sako ng asin. Sila yung dalawang tauhan ni Tio na laging kasama niya. Galit na sabi ni Catherine. Hindi man direktang nagpapakita kay Tio Alfonso, sapat na itong ebidensya para idiin siya. May isa pa. Sabi ni Catherine, ang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Yung ledger na ipinakita ko sa'yo.
Kinuha niya ang lumang libro ng utang. Kung ipapakita natin ito, malalaman ng lahat ang tunay na motibo niya. Hindi ito tungkol sa pamamahala. Ito ay paghihiganti dahil sa kahihiyan. Hawak na nila ngayon ang kanilang mga sandata. Ang video, ang ledger, ang testimonya ng mga magsasaka, ang kanilang huling alas. Kinabukasan ipinadala ni Catherine ang formal na kahilingan sa kapitan ng barangay para sa isang pangkalahatang pulong. Agad itong naaprubahan. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy. Ang buong barangay ay nag-aabang. Ang paghuhukom sa pamilya De La Cruz ay magaganap sa harap ng lahat. Sa bisperas ng pulong, ang tensyon sa hasyenda ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Hindi mapakali si Catherine, pabalik-balik sa paglalakad sa sala. Paano kung hindi sila maniwala sa atin? Tanong niya kay Daniel. Ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Si Tio ay matagal na nilang kilala dito. Isang respetadong miyembro ng komunidad. Tayo. Ako ang babaeng gumawa ng eskandalo. At ikaw ang tagalabas. Lumapit si Daniel. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. Malamig at bahagyang nanginginig. Takot ako, Daniel. Pag-amin ni Catherine, ang mga mata ay nagpapakita ng kahinaan na para kay Daniel lang niya inilalabas. Hinigpitan ni Daniel ang hawak sa mga kamay nito. Pinilit niyang ipasa ang sariling lakas. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. Tinitigan niya ito sa mata. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng pangako. Magkasama tayo dito. Kinabukasan, sabay silang naglakad patungo sa barangay hall. Ang mga tao sa daan ay tumitigil para tingnan sila nagbubulungan. Pagpasok nila sa loob, ang hall ay puno na. Ang mga magsasaka, ang mga may-ari ng tindahan, ang mga pamilya, lahat ay naroon. Sa entablado, nakaupo na ang kapitan at ang mga kagawad. At sa gitna, nakatayo si Tio Alfonso, nakasuot ng puting polo. Ang mukha ay seryoso at tila nag-aalala. Nag-aabang, naglalaro sa papel ng biktima. Nang makita niya sina Catherine at Daniel, isang bahagyang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huminto ang lahat ng bulungan nang magsimulang magsalita ang kapitan. Ang paglilitis ay magsisimula na. Ang barangay hall ay tahimik na tahimik, tanging ang huni ng electric fan ang maririnig. Nakatayo si Catherine at Daniel sa harap ng lahat. Si Tio Alfonso ay nakaupo sa kanyang upuan sa entablado. Ang kanyang mukha ay kalmado. Tila handang harapin ang anumang akusasyon. Magandang umaga sa inyong lahat. Panimula ng kapitan. Pinatawag po natin ang pagtitipon na ito dahil sa isang seryosong usapin tungkol sa Hacienda de la Cruz at sa problema sa patubig. Ma'am Catherine, Sir Daniel, kayo po ang unang magsasalita. Naglakad si Catherine sa harap. Ang kanyang mga mata ay matapang. Tumayo si Daniel sa tabi niya, isang senyales ng pagkakaisa. Mga kababayan, nagsimula si Catherine. Ang boses ay malinaw at matatag. Dumating po ako sa inyong harapan ngayon hindi bilang may-ari ng hacienda, kundi bilang isang kapwa ninyo na humihingi ng katarungan. Ang Hacienda de la Cruz po ay hindi lang akin. Ito ay kabuhayan ng marami sa atin. Ipinaliwanag niya ang problema sa tubig, ang pagbagsak ng ani. Ngunit bago pa niya sabihin ang akusasyon, sumingit na si Tio Alfonso. Kapitan, ako po ay nagtataka kung bakit ang mga salitang ito ay lumalabas mula sa bibig ng aking pamangkin, sabi ni Tio Alfonso. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Totoo po ang problema sa patubig. Ngunit masisiguro ko po na aksidente lamang yon. Hindi po ako ang tipo ng tao na maninira ng kabuhayan. Ang alam ko lang, simula nang mag-asawa siya ng kung sinong tagalabas, tila nagulo na ang lahat sa hacienda. Ngayon, kay Daniel naman, binaling ni Tio Alfonso ang atensyon. Isang patagong atake. Pilit na inihihiwalay si Daniel bilang isang tagalabas.
Naramdaman ni Daniel ang galit na umakyat sa kanyang ulo, ngunit kinontrol niya ito. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Tio Alfonso, matigas na sabi ni Catherine, hindi po namin intensyon na siraan ang inyong pangalan, ngunit mayroon po kaming ebidensya. Inilabas ni Daniel ang laptop at kinabit sa projector. Nang umilaw ang screen at lumabas ang video, nagkaroon ng bulungan sa buong hall. Ang video na ito, paliwanag ni Daniel, ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hall, ay kuha mula sa isang lumang CCTV sa gilid ng kanal. Makikita po dito kung paano naging maalat ang tubig sa patubig. Ipinakita nila ang bahagi kung saan ibinubuhos ang mga sako ng asin. Ang mga mukha ng dalawang lalaki ay ngunit ang kanilang mga kilos ay malinaw. Hindi namin sila makilala. Sigaw ni Tio Alfonso, tumatayo. Hindi niyo pwedeng sabihin na tauhan ko yan. Hindi ko sila kilala. Baka nga hindi mo sila kilala, Tio, sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Pero bakit ninyo po sila inutusan na sirain ang Hacienda de la Cruz? Para may maipakitang rason sa bangko na hindi ko kayang patakbuhin ang minana ko? Inaakusahan mo ako ng krimen, galit na sigaw ni Tio Alfonso. Patawarin mo ako, pamangkin, pero nababaliw ka na, desperado ka na. Doon, tumayo si Tata Pido, ang matandang magsasaka, at lumapit sa harap. Kapitan, gusto ko po sanang magsalita, sabi nito. Ako po ay saksi sa kabaitan ni Ma'am Catherine at saksi rin po ako sa ginawa ni Sir Daniel para iligtas ang aming mga pananim. Ang tao pong ito, kahit hindi niya kami kadugo, ay tumulong sa amin ng walang alinlangan. At ako rin po, Kapitan. Isa-isang tumayo ang mga magsasaka. Ang kanilang mga tinig ay nagmistulang koro ng katotohanan. At higit sa lahat, sabi ni Catherine, kinuha ang lumang ledger. Ito po ang tunay na ugat ng lahat ng problema, ang kasaysayan ng utang ni Tio Alfonso sa aking ama, ang mga taon ng sugal at kahihiyan na pinagtakpan ng aking ama, na ngayon ay ginagamit laban sa akin. Ipinakita niya ang ledger sa lahat. Ang pangalan ni Tio Alfonso, ang mga halaga, ang salitang sugal. Ang buong barangay ay nabigla. Ang bulungan ay naging mas malakas. Ang respeto na dating ibinigay kay Tio Alfonso ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng pagkadismaya. Si Tio Alfonso, na dati ay mayabang at kampante, ay biglang namutla. Ang pagiging kalmado niya ay nawala, napalitan ng takot at galit. Nagmadali siyang tumayo. Lies! Lahat ng yan ay kasinungalingan. Sigaw niya, pilit kinukuha ang ledger kay Catherine. Hindi totoo yan. Pinipilit lang ninyo akong sirain. Ngunit pinigilan siya ng mga kagawad. Ang kanyang pagiging agresibo ay mas nagpabigat sa akusasyon. Ang huling baraha ay nailabas na. Ang video, ang ledger, ang testimonya ng mga tao. Ang lahat ay nakaturo sa kanya. Walang takasan. Tiningnan ni Tio Alfonso ang lahat ng tao sa hall. Ang mga matang dati ay puno ng respeto, ay ngayon ay puno ng pagkamuhi at pagdismaya. Ang kahihiyan, ang hiya, ay lumamon sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Tinalikuran niya ang lahat at naglakad papalabas ng barangay hall. Ang dating mataas at respetadong tao ay ngayon, isang anino lang na tinatakasan ng kanyang sariling mga kasalanan. Naiwan sina Daniel at Catherine magkatabi. Ang kanilang mga puso ay pinaghalong ginhawa at lungkot. Ang hustisya ay natamo. Ngunit sa proseso, isang pamilya ang tuluyang nagkawatak-watak. Nang gabing iyon, pagod ngunit panatag, naupo si Daniel at Catherine sa beranda. Ang buwan ay bilog pa rin. Hawak ni Daniel ang lumang kontrata ng kasal. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay tumingin kay Catherine. So, anong susunod para sa atin? Tanong niya. Ang tanong ni Daniel ay nanatili sa hangin, kasabay ng huni ng mga kuliglig. Hindi na ito isang tanong tungkol sa kontrata,
kundi isang tanong tungkol sa kanilang hinaharap. Tiningnan ni Catherine ang papel sa kamay ni Daniel, ang kontrata na nagbikis sa kanila. Sa loob ng ilang sandali, nanatili siyang tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim ng hasyenda. Wala na ang tiyo mo, sabi ni Daniel. Ang boses ay malambing. Hindi na kailangan ng kontratang ito. Huminga ng malalim si Catherine. Alam ko, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Pagkatapos, tumingin siya kay Daniel. Ang mga mata niya ay hindi na malamig. Puno iyon ng emosyon na hindi na niya kayang itago. Noong una, tinanggap kita dahil kailangan ko ng asawa sa papel. Isang solusyon sa problema ko. Pag-amin niya. Pero hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging solusyon sa mga problemang hindi ko alam na mayroon ako. Ngumiti si Daniel, isang ngangiting malungkot. Ako rin, Catherine. Akala ko, pera lang ang kailangan ko. Pero binigyan mo ako ng higit pa. Binigyan mo ako ng ikalawang pagkakataon. Napakagatlabi si Catherine. Naalala ko yung sinabi mo na nawalan ka na ng pamilya at hindi mo hahayaang mangyari ulit yon. Tumango si Daniel. Totoo yon. Ako rin, sabi ni Catherine. Ang luha ay dahan-dahang namuo sa kanyang mga mata. Nawalan ako ng pamilya noong mamatay si Papa at akala ko, mag-isa na ako. Akala ko, dapat kong pasan-pasan ang lahat. Pero nang dumating ka, nang makita ko kung paano ka lumaban para sa akin, para sa mga bata, naramdaman ko ulit na may kasama ako. Tumingin siya sa mga kamay ni Daniel. Ang bahay na ito, hindi ito naging tahanan sa loob ng maraming taon. Isang malaking istruktura lang na puno ng mga alaala at problema. Pero nang dumating ka at ang mga bata, nang marinig ko ang tawa ni Junior, ang laro ni Maya sa hardin, nang makita ko kung paano mo inayos ang duyan para sa kanila. Iyon ang simula ng pagiging tahanan ulit. Inabot niya ang kamay ni Daniel. Mahigpit niya itong hinawakan. Ayokong matapos ang kontratang ito, Daniel. Nagulat si Daniel. Nagkaroon ng kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ayokong umalis ka, sabi ni Catherine. Ang boses ay nanginginig na sa damdamin. Hindi na bilang asawa sa papel, kundi bilang asawa ko. Kung papayagan mo. Nanginig ang mga kamay ni Daniel. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng ito, ang babaeng akala niya ay hindi kayang magmahal, ay nagtatapat. Catherine, bulong niya. Hindi ko na kailangan ng pera mo, Daniel, sabi ni Catherine. Hindi ko na kailangan ng allowance na nakasaad sa kontrata. Ang kailangan ko ay ikaw at ang pamilya na binuo natin. Kinuha niya ang kontrata mula sa kamay ni Daniel. Tinitigan niya ito ng huling beses. Pagkatapos ay dahan-dahan. Sa harap ni Daniel ay pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4 na piraso. At pagkatapos ay pinira-piraso pa. We write our own rules now, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pagmamahal. Doon, sa ilalim ng buwan, sa gitna ng hasyenda na kanilang ipinaglaban, hinila ni Catherine si Daniel palapit sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa isang kontrata, kundi dahil sa tunay na damdamin, naglapat ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal, at isang pangako ng hinaharap na hindi nila kailanman inakala. Ilang linggo ang lumipas. Ang hasyenda ay unti-unting bumabangon. Ang mga bagong pananim ay luntian at masigla. Ang mga magsasaka ay abala sa pagtatanim. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Isang hapon, habang nagpapahinga si Daniel sa lilim ng puno ng mangga, lumapit si Catherine sa kanya. Nakangiti ito. Isang tunay at malawak na ngiti. May sorpresa ako sa'yo, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ni Daniel at iginiya siya sa isang bahagi ng hasyenda na dati ay masukal at hindi pinapansin. Ngayon, malinis na ito. Mayroong maliliit na puno na nakatanim. At sa gitna,
May isang bagong itayong pader na gawa sa bato. Sa ibabaw ng pader, may isang nakasabit na kahoy na karatula. Reyes Family Home Est, kasalukuyang taon. Tiningnan ni Daniel ang karatula. Pagkatapos ay tumingin kay Catherine, ang mga mata ay puno ng luha. Dito natin itatayo ang sarili nating bahay, sabi ni Catherine. Ang kanyang boses ay malambing. Ang bahay na puno ng pagmamahal para sa atin, para kina Maya at Junior, ang tahanan ng pamilya, Reyes. Niyakap ni Daniel si Catherine, isang mahigpit na yakap na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang kontrata, kundi sa puso ng babaeng minsan niyang pinakasalan dahil sa pangangailangan. Isang taon ang lumipas. Ang hasyenda ay mas lunti at mas masigla kaysa kailanman. Ang dating problemadong mga pananim ay ngayon ay namumunga ng sagana. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng sariwang lupa at ang matamis na amoy ng pag-asa. Ito ang panahon ng anihan. Si Daniel, na dati ay isang construction worker na puno ng pangamba, ay ngayon ay isa ng tapat na kasama ni Catherine sa pamamahala ng Hacienda de la Cruz. Hindi na siya isang tagalabas. Siya ang puso ng hacienda, ang koneksyon sa lupa at sa mga tao. Ang kanyang mga kamay, na dati ay magaspang dahil sa trabaho sa construction, ay ngayon ay masigasig na nagtatanim at nag-aalaga ng mga bagong pananim. Si Catherine naman ay mas lundo na ngayon. Ang mga kunot sa kanyang noo ay nawala. Napalitan ng isang payapang ngiti. Hindi na niya kailangan ng matigas na maskara ng isang business owner. Ngayon, mas madalas siyang ngumiti at ang kanyang mga tawa ay mas malaya. Ang dating boss na laging seryoso ay ngayon ay isang masayang asawa at ina. Sa gitna ng hacienda, sa bagong itinatayong bahay ng pamilya Reyes, abala sina Maya at Junior. Tinutulungan nila ang kanilang papa na magtanim ng maliliit na bulaklak sa hardin. Nanay, tingnan mo ang bulaklak ko. Sigaw ni Junior, tumatakbo papalapit kay Catherine na lumabas mula sa kusina, may dalang malamig na inumin. Wow, ang ganda naman ng bulaklak ng anak ko, sabi ni Catherine. Yumuko para halikan ito sa noo, para kina Maya at Junior. Si Catherine ay hindi na lang tita, siya ang kanilang nanay. Ang salitang iyon ay tila musika sa pandinig ni Catherine. Ang pagmamahal na ibinibigay ng mga bata ay ang pagmamahal na matagal na niyang pinangarap. Si Aling Dolores, matapos ang lahat ng nangyari, ay dahan-dahang nagbago. Noong una, ayaw niyang makita si Daniel at Catherine na magkasama. Ngunit sa bawat pagbisita niya, nakita niya ang tunay na pagmamahalan sa pagitan nila. Nakita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga apo at nakita niya ang respeto na ibinibigay ni Daniel at Catherine sa kanya. Sa kabila ng lahat ng pananakit na ginawa niya, unti-unti, ang kanyang galit ay napalitan ng pagtanggap. Hindi man ito perpekto, ngunit may kapayapaan na sa pagitan nila. Si Tio Alfonso naman, pagkatapos ng kahiyan sa barangay hall, ay umalis na sa bayan. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ang kanyang kasakiman at inggit ay tuluyang lumamon sa kanya. Ngunit sa Hacienda de la Cruz, hindi na siya isang balakid, isang masamang alaala na lang. Isang hapon, sa gitna ng anihan, nagpiknik ang buong pamilya sa ilalim ng puno ng mangga. Si Daniel, Catherine, Maya at Junior. Ang hapag ay puno ng mga pagkaing inanim mismo sa kanilang bukid. Nagsimulang magkwento ng isang nakakatawang pangyayari si Maya sa eskwelahan. Nagtawanan silang lahat. Habang nakatingin si Daniel sa kanyang asawa at mga anak, napansin niya ang isang bagay. Ang pagtawa ni Catherine. Malakas. Taos puso. Walang bahid ng pag-aalala o bigat. Isang pagtawang mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naririnig niya ang ganito mula dito.
Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Catherine. Nilingon siya nito. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam mo, Catherine, sabi ni Daniel, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Ito ang pinakamasarap na ani sa buong buhay ko. Hindi lang ang mga prutas at gulay ang kanilang inani. Inani nila ang bunga ng kanilang pagtitiwala, ng kanilang pagmamahalan, at ng kanilang pagpapatawad. Ang bunga ng kanilang ikalawang pagkakataon. Niyakap ni Catherine ang kanyang asawa, ang kanyang pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya na sa wakas, siya ay nasa bahay na. Hindi na isang bahay na binuo ng mga kontrata at obligasyon, kundi isang tahanan na pinuno ng pag-ibig. Isang tahanan na itinayo mula sa mga durog na piraso, at ngayon ay matatag, puno ng kapayapaan at walang hanggang pag-asa.